Good day. Nandito ako sa Mount Banahaw. Today is April 20, 2025. Easter Sunday. Happy Easter Sunday. I am a spiritual blogger. I would like to share my spiritual message to the whole Filipino people coming from Mount Banahaw, ayon sa Espiritu Santo. So, I would like to give message sa sambayanang Pilipino, especially this coming May 2025 election, para sa ikabubuti ng bansa at pag-unlad ng ating bayan. I am not a pro-Marcos or pro-administration. I am not a pro-Sara Duterte or Duterte group. I am a neutral spiritual blogger. Ulit ko, neutral lang ako, hindi ako pro-Marcos at hindi ako pro-Sara Duterte. Kung ano lang ang pinapasabi ng Espiritu ng Diyos, yan ang dapat mangyari sa kalooban ng Diyos. Ang mangyayari sa eleksyon is coming 2025 para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. This coming May 2025, senatorial election na pang-senador at ibang local election na mga kandidato. Pumili po tayo ng tamang kandidato na ang qualification, una, maka-Diyos, pangalawa, makabayan, at inyong iboto sa inyong mga sambayanan na nakasalalay ang pag-unlad ng ating bansa. Huwag kayong padala sa mga sikat na mga popular na mga artista o mga sikat na mga tao na mayaman na kung sino pa man, huwag kayong magpadala sa mga fake news na ginagamit nila, mga sabi-sabi na kanilang ginagawa para maka-attract sila ng boto sa sambayanang Pilipino. Sa mga internet lumalabas ang mga fake news, mga advertisement nila na hindi naman totoo. Ang Diyos Ama ay may programa na sa mga dapat mangyari dito sa Pilipinas, kaya lang may mga sagabal dito na sana maunlad na tayo. Noon pa man, sinabi ko na sa inyo na ang tinalaga ng Diyos Ama dito para mamahala sa Pilipinas ay walang iba kundi si Presidente Bongbong Marcos. Kaya kung ang tinalaga ng Diyos na Presidente si Bongbong Marcos, tayo dapat ay susunod na lang sa Kanya para sa ikaunlad ng ating bansa. Sapagkat siya ay nilagay ng Diyos Ama dito mamahala sa atin. Pero may kumukontra na mga politiko, mga Duterte group at iba-ibang grupo na ang sila'y sagabal sa pag-unlad ng Pilipinas. Hindi masama maging kritiko ng administrasyon dahil ito'y demokrasya. Pero susunod tayo sa kagustuhan ng Diyos na kung ano ang talagang dapat para sa atin, na hindi tayo naghihiwalay-hiwalay, nagkakaroon ng division, may pro-Marcos, may pro-Duterte at iba pa. Dahil ito hindi maganda sa ating bayan. Apektado tayong mga mahihirap na Pilipino at sambayanang Pilipino. Kung sa akin lang, sana ang grupo ni Presidente Duterte makiisa na lang, mag-unite
sa itinalaga ng Diyos kung sino dapat ang karapat-dapat para sa kanilang unity lalong umunlad ang Pilipinas. Pero sila ay sagabal sa plano ng Diyos na mangyari. At ang ginawa kong video na to o vlog na ito ay hindi para ako'y i-promote si President Marcos, i-promote ang senatorial candidate niya, at ako'y hindi binayaran dito ng administrasyon o ni Presidente Marcos para mag-vlog ito, para mag-recommend kung ano ang sa akin, kung ano ang tinuturo sa message ng Espiritu Santo galing sa itaas na gusto ng Diyos na tumama ang mga mananalong kandidato. Yan ang layunin ng Diyos Ama. Marami pang plano ang programa ng Diyos Ama na pag nakapili tayo ng mga kandidato na makakatulong bago ma-end ang terms ni President Marcos sa 2028, maaprubahan ang charter change ng Constitution natin ay mababago para mabago na ang politika dito sa Pilipinas, kasi tayo ay bansa na pinili ng Diyos at mahal ng Diyos na isang ikalawang Israel, para sa ganon tayo maging maunlad sa future, masaya ang mga Pilipino. Kaya ilink ko lang sa inyo ang message na inyo na sambayanan, tayo sumunod na lang kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin. I recommend, again, hindi ako pro-administration ni BBM at hindi ako binayaran dito magsalita. Ako'y nagsasalita, hindi galing sa akin, kundi galing sa Espiritu. I recommend, ayon sa Espiritu, this May 2025, ay iboto ninyo ang majority ng mga kandidato ng administration ni BBM. At inyong iboto para ang programa ng Diyos ay matuloy. Na pagdating na bago matapos ang end of term ni President Ferdinand Marcos sa 2028, itong mga halal na senador sa May 2025, aprubahan na yung charter change o pagbabago ng ating konstitusyon para posible na ang kagustuhan talaga ng Diyos Ama ay mabago ang gobyerno natin maging federal parliamentary para mabura na yung mga dating presidential na mga gawa ng mga eleksyon, hando doon ng political dynasty, hando doon ng corruption, nando doon lahat, kaya tuloy apektado tayo. Subukan natin ang tunay na gustong mangyari ng Diyos sa atin, ang federal parliamentary. Pero bago mangyari yon, kailangan magbotohan muna sa Senado, majority, aaprubahan yon. At nirekomenda ko sana majority ng kandidato ng administrasyon ni BBM, yun ang inyong iboto. So, maraming salamat sa inyo at sana tayo ang mga sambayanang Pilipino ay lumapit sa Diyos, tayo ay magkaisa. At ang mga bagay na to ay ating magpapakinabangan sa ibang araw. Maraming salamat po sa pagpalain kayo ng may kapal. God bless you all. Amen. Amen.